Sa huling 14 game sa playoff ni LeBron James at ng Lakers, 2 lamang ang kanilang naipanalo at yung 12 ay puro talo. Sa nakarang season, first round exit sila at ngayon din, first round exit. Nang tanungin naman si LeBron patungkol sa kanyang pagre-retiro, ang sagot ni LeBron James ay wala pa siyang alam at wala siyang ideya o kung anuman ang mangyayari sa kanyang future sa NBA. Ang mga gantong usapin daw ay dapat pinag-uusapan sa pamilya at doon pa raw malalaman kung ano ang kanyang magiging plano para sa kanyang future sa Lakers at sa larong basketball. Nakitaan na nga ho mga idol ng panghihina itong si LeBron sa pisikal at sa pag-iisip. Walang problema naman dyan, ngunit sa mga huling mga laban ay mayroong mga importanteng plays na ibinigay ni LeBron na siya mismong nagpatalo sa kanila. Malakas pa rin naman itong si LeBron pero yung kanyang katawan minsan ay napapagod na. Minsan hindi na nga siya bumabalik sa pagdepensa, matamlay na siya at yung kanyang pag-iisip naman minsan ay hindi na ganun katalas. Gayon pa man sa pangkabuuan ay naging maganda pa rin naman ang kanyang kampanya. Kinulang lang talaga sila as a team sa kanilang paglalakbay, especially sa playoff. Sa ibang mga balita naman, hindi pa rin tapos ang Golden State Warriors sa paghahanap ng veteranong center. Nabigo silang makatrade para sa isang center sa trade deadline. Ngunit ngayon ay posible nga ho po nilang gamitin itong si Kuminga para i-trade kay Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Hindi katulad ng ibang center, itong si Vucevic ay mura lamang. Mayroong plano ang Golden State Warriors sa kanya nung trade deadline, ngunit hindi naman sila nagkasundo ng Chicago Bulls. Pero ngayon mga idol, posible nga ho nilang ipalit itong si Kuminga sapagkat hindi naman siya ginagamit ni Coach Steve Kerr kung healthy itong si Butler. Kaya kung iisipin, kung si Butler at meron ka pang idaragdag na isang veteranong center katulad ni Vucevic, ay siguradong lalakas pa ang kanilang koponan. Para kay Kuminga naman, hindi ito masamang ideya sapagkat doon sa Chicago Bulls ay magagamit siya nila. Especially yung magandang halimbawa dyan, yung nangyari kay Josh Giddey. Sa ating huling balita, makikipagpulong itong si Giannis sa management ng Milwaukee Bucks at heto ang dapat mong malaman. Ang meeting na ito o pagpupulong ay karaniwang ginagawa ni Giannis pagkatapos ng kanilang kampanya o NBA season. Ang rason ng pagpupulong na ito ay kanilang pag-uusapan kung ano ang nakahanda para kay Giannis sa hinaharap. Pero meron ding posibilidad na pwede rin nilang pag-usapan ang isang posibilidad na pag-alis ni Giannis sa kanila. Kung gayon man nga mga idol, ay siguradong magbabago ang team nitong Milwaukee Bucks sapagkat nakasentro ang lahat kay Giannis. Kung wala siya, malaking balasahan ang mangyayari sa kanilang koponan. Gayunpaman, ang meeting na ito ay pangkaraniwan lamang at isang routine na matagal nang ginagawa ni Giannis pagkatapos ng kanilang NBA season. Ngunit patuloy nating babantayan kung ano man ang kakalabasan ng kanilang pagpupulong.